tayo tumayo at sama-sama manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon, at kami po ay binigyan po ng lakas at katalungan, Panginoon, sa aming alam. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ako ang guro nyo sa Asignaturang Pilipino. Ako si Teacher Ray. Ano nga ang aking pangalan? Teacher Ray! Magaling mga bata. Bago tayo mula ako sa ating natalin, maaari ko malaman kung ilan ang lumiban sa ating klase. Wala! Mahusay, kung meron tayo niya ng araw. Ngayon, sino ang makakapagbigay sa akin kung ano ang pinababawal sa loob ng ating klase? Yes, Ray? Bawal po magsalita kapag may nagsasalita or nagsasalita. Magaling. Sino pa? Yes, Bruce? Bawal po magkalat. Mahusay. Saguan. Panatilihin ang disiplina. Yun. Ngayon, ano naman ang dapat gawin sa loob ng ating klase? Yes, Villarus? Makinig po pag may nagsasalita sa harap. Sino pa? Sino pa gusto mag-community kung ano ang mga dapat gawin sa loob ng klase? Miss Dayan? Teacher, bawal po magbulong. Tumpa. Ngayon, dumako naman tayo sa ating layunin. Ngayon, maaari na tayo dumako sa ating layunin. Sino maaari magbasa ng una, ikalawa, at ikatlong layunin? Yes, at what? Una, magagamit ang mga panandang konteksto upang maunawaan ang halagahan ng mga bagong salita. Mahusay. Sino pa? Yes, Cruz? May papakita ang interes sa pag-aaral ng panandang konteksto, kasing-kahulugan at kasulungan. At ang ikatuli? Yes, Dayan? Madaling matutukoy ang kasing-kahulugan at kasalungat ng mga salita. Mahusay. Ngayon, ay dadako na tayo sa ating tatalin na tinatawag na denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay tumutukoy sa literal at pangulugan. Maaari din naman makasing pangulugan itong salita. Ang konotasyon naman ay ang mga malalaking na pangulugan ng mga salita ay sa gamit ito sa pangungusap. Ang halimbawa na lamang dito ay ang salitang ama na kapag denotasyon ay ang ama ay nagsisilbing ang lalaking pamilya. At ang konotasyon naman ay tinatawag na haligi ng tahanan. Ngayon, sino pa maaari makapagbigay sa akin na ang mga halimbawa ng denotasyon at konotasyon? Yes, sir, yun. Ang denotasyon ng salitang guro ay isang nagtuturo sa mga estudyante. Ang konotasyon naman po nito ay ang pangalawang tao. Tumpa. Ngayon, alam naman ninyo kung ano ang pinagkaiba ng denotasyon at konotasyon. Kapag ang denotasyon, ito ang mga magkasing-kahulugan na salita. At ang konotasyon naman ay ang mga malalaking na kahulugan ng mga salita. So,
Denotasyon. Kulang ka sa tulo kaya masakit ang ulo mo. Ang denotasyon po dito ay ang ulo, ito po ang parte ng katawan ng tao. Ang konotasyon naman po ay laging pinapagalitan si Elma dahil sa sobrang katigasan ng ulo niya. Ano po, makulit po si Elma sa ulo ng konotasyon. Mahusay. Magaling.